Mga bro, talagang hindi biro ang gastusin pagdating sa modernisasyon ng ating Armed Forces of the Philippines, AFP. Kaya naman nitong Huwebes, inudyukan ng Defense Hierarchy na isaalang-alang ang paglist ng ilang critical na kagamitan para sa seguridad ng bansa at sa humanitarian operations ng ating military. Sa ganitong paraan, mas magiging flexible ang pamamahala sa pondo at hindi na kailangang maglabas ng bilyon-bilyong piso agad-agad. Sa makabagong fiscal strategy na ito, makakahinga ng maluwag ang kaban ng bayan. Ayon kay Senador De La Rosa, ang 10 billion pesos budget cut sa revised AFP Modernization Program para sa 2025 ay makakaapekto sa mga proyekto tulad ng cyber systems, forward support equipment, aviation at engineering equipment, dagdag na aircrafts, joint tactical combat vehicles, at radar-based support systems. At ito mga bro, sa isang bansa na may budget na 0.17% lamang ng GDP para sa modernisasyon ng military, ang isa sa pinakamababa sa rehiyon. Pero mga bro, di tayo basta susuko. Pumasok sa eksena si Senador Tolentino at ibinahagi na maraming bansa sa West, sa Asia, at sa ASEAN ang gumagamit ng lease agreements para sa kanilang military hardware. Ang diskarte, maiwasan ang biglaang paglabas ng malaking pondo habang patuloy na naisasagawa ang mga defense projects. Isa itong smart move para masigurong laging handa ang ating tropa nang hindi nasusunog ang buong budget ng gobyerno. Halimbawa na lang mga bro, ang South Korea, Australia, at mga NATO countries tulad ng Germany. Sinong mag-aakala na ang mga powerhouse na ito ay nag-lease rin ng kanilang defense hardware para mapanatili ang kanilang depensa? Dito sa ASEAN, sinusundan ni Singapore ang parehong hakbang para sa kanilang aerial refueling at transport requirements.